Magandang araw po muli sa inyo mga kaibigan. Tayo ngayon po ay magbubukas ng check upin natin itong timbangan na dinala rito sa atin. Itong Fuji na timbangan, 120 kg, 120 kilo ang capacity. Bali ito ay idinala dito. Ito ay hindi ko alam kung na-repair ko na ito noon, pero ito ay mayroong may number ko, yung dati kong number, para makontak nila ako. Hindi ko alam kung ito ay na-repair ko na noon o ito ay nilagyan ko lang na number. Nasira na, so dinala ito dito at pinapagawa. Ayon sa may-ari ay ito raw ay mataas tumimbang. Kumbaga sa 50 kilo niya, siguro naka 53 o 52, basta mataas ang timbang. So sa iba nating mga video, tatalakayin natin kung ang iba't ibang issue o katanungan ninyo ay sasagutin natin lahat tungkol sa mga timbangan. Okay, matagal na po tayong gumagawa ng timbangan at as much as possible, perfectionist po ang gusto ko kapag ginagawa ko yung timbangan. Hindi yung kung anong remedyo lang, kundi perfect, at yung bumalik dapat siya sa original na estado niya, kalagayan niya. Hindi yung kung ano-anong repair na lamang. Okay, ito po ay taga barangay din ng Maria Aurora. Ay, bayan ng Maria Aurora, barangay Banawag. So Ramos ang may-ari. So at isa pa yung paiba-iba yung kanyang timbang. Kaya pag mabigat na, nag-iiba. So tingnan natin, sikapin natin. Palagay ko ito ay ginawa ko na ito. Or dahil parang tanda ko itong mga tornilyo. Hindi itong original niya. Ang original niya, yung may butas yung tornilyo na pabilog. Palagay ko ginawa ko na nga ito. Dahil tanda ko, hindi. Sila na lang siguro naglagay nito, naghanap sila. Pero parang nagawa ko na rin yata ito. Pero parang lang parang nakikilala ko yung mga tornilyo. Ayun ang baluktot. Ito ka baluktot. Baluktot po siya. Ibig sabihin may nangyari na rito. At may maaliw. Marimis siya. Ito, talagang nagalaw ito. Mataas ito na tornilyo kaysa nandoon sa kabila. Ito mahaba ito, yung adjust. Ano ito, nakabaluktot pa. Maraming naging problema itong timbangan na ito. Ayan binalak siguro ito nilang kalasin o kung ano man. Bakit ganun? Ay, may batot. Maagiw. Ito. Itang tuto. Ito yung ito naman yung kabila niya. O yan hindi mahaba yung tornilyo. So nagalaw, nawala na rin yung tornilyo. Yung nut niya nawala na rin. So kita natin ito kalagayan. So ito ay aayusin natin. No-normal natin yung timbang niya, accurate, palabas at papasok. At yung sira niya doon, aayusin din natin. Ito binaluktot din nila. Baluktot din pala dito sa kabila. Ano bang balak nila dito?
Kalog-kalog na sa katagalan na. Yung kung ginawa ko na ito eh. Hindi ko alam kung ginawa ko. Baka hindi ito. Sige. Yun yung mga nakita natin. Iba-iba. Ngayon naman, lilinisin natin. Pakikita ko kung paano ko nililinis ang timbangan na dinadala dito sa akin upang ipagawa. Pag walang pera o noon, ito ang aking pinagkakaabalahan. Pero nakakatulong, di naman araw-araw nasisira ang timbangan. Siyempre, tinuturuan ko silang mag-ingat ng mga timbangan at nasa may-ari niyan. Paano nila iingatan ang timbangan? Para mas maging malinaw kung ano ang mga nangyari sa mga piyesa, kung ano yung mga nabaluktot, naputol, nabali, ano ang remedyong ginawa nila, matitrace kung ano yung mga ginawa. Alam mo, bukas kapag ang timbangan ay nasa original na kondisyon o ginalaw na o tinry ng i-repair, kung ano ang ginalaw na piyesa ay alam ko. Kaya mahalaga yung paglilinis, maging malinaw kung ano ang mga abnormality, kung ano yung mayroong wala na sa paayos. Kaya lilinisin muna natin. Sa palay daw nila ito ginagamit at sabi na may-ari, kasi may mga timbangan, kasi sabi na may-ari may mga timbangan daw na mga madadaya kaya gusto niya ipaayos ng timbangan para gamit nila ito sa mga tanim nila pag magtitinda sila o ng palay. So napakahalaga may sariling timbangan ng mga farmers na hindi sila magdedepende sa buyer. Dahil kung matagpuan nga naman nila yung buyer na hindi ayos ang timbangan o may problema o hindi na accurate o hindi pala accurate, matatalo. Kaya ang timbangan kailangan ipagawa. At kaya naman ipinapagawa ito ng iba dahil kaysa bibili sila ng bago, papagawa nila. Mas mura na kaysa bumili ng bago, dahil ang bago nito baka nasa 6,000 o 5,000 na o 6,000. So ewan ko kung meron pang 3,000 ganito sa tagal ng panahon. Mataas na ang bilihin ngayon. So kaya pinapagawa nila ito. Kayo rin ho, kung meron kayong mga sirang timbangan at baka mare-repair pa natin. Lahat naman mare-repair basta't may pyesa. Lalo na yung ganitong mechanical, hindi yung digital na naka microchip na lang. Yung bang yung digital kasi pag nasira na, wala nang pag-asa ng magawa, lalo na sira na yung ano niya, brain o kaya yung microchip niya. Kasi ano yun, hindi katulad nito ng mechanical, lahat may pyesa. Pwedeng palitan ng pyesa at ayusin, remedyohan. Kaya yung mga digital, magandang gamitin, nagko-compute na siyang sarili, kahit bata ang gumamit. Pero pag yun ay bumigay ng mga baterya, bumigay ng mga pyesa niya, nag-error na yung command niya, ay wala na. Tapon na talaga siya. So, ganyan ko nililinis.
Okay? Minsan, ginagamitan din ng brush. Marami. Merong iba, may ipis. Lalo na yung ginagamit sa mga malalansa. Huwag nyo namang lagyan sila ng maraming napakaraming grasa. Hindi po nilalagyan ito kung paano natin binili ito walang grasa. Huwag nyo naman lagyan ng grasa. Mahirap, parang nakakadiri na i-repair o hawak-hawakan. Hindi ho susi ang ano, langisan na lang kung gusto nyo langisan, pero huwag garasahan. Ang timbangan ganito kapag matapos gamitin, maganda kung malinis. Kung naputikan, nilinisan, pupunasan. Minsan kasi mga mayayaman o ibang hindi naman ganong kayamanan, pag natapos nilang gamitin, tambak lang sa kusaan, sa labas ng bahay, sa gilid, sa bodega, abay kahon nyo rin para tumatagal ang buhay, hindi napapasukan ng kung ano at malinis. Pinupunasan lagi para makintab, para maganda, para pag tayo ay magtitinda, maganda naman yung gamit natin kaysa ang pangit-pangit na para naman ng di man nililinisan. So pupunasan nyo rin ng basa para basang-basahan para muling kumintab, matanggal yung mga alikabok na. Ano yung gagawin? Yan, matagal itong nasira. At siguro hindi ako nagpupunta sa kanilang lugar, kaya hinanap nila ako. Itong number ko hindi na rin matawagan dahil hindi na i-register, kaya sayang yung mga nabigyan ko ng number niyan sa Nueva Ecija, hindi na sila makatawag. Kaya gawa na lang tayo ng Facebook, YouTube, sa YouTube at Facebook ng channel ng Timbangan. O, yun na lang ang tingnan nila, Timbangan na repair o nakalagay doon. Doon na lang sila kumontak sa akin. At mag-message kayo pag may paparepair. O ito rin, mali rin, no? Nakabaliktad itong nut. Mali ito. Dapat ito, binabaliktad dapat ito. So, yan. Malinis na siya. Okay. Ngayon, binuksan natin. Buksan din natin ito. O, ingat, baka yung salamin ay masira. Oops. Buksan natin. Ayan. Yan, nalinis na natin para mas maganda namang i-repair o galaw-galawin yung mga pyesa. So, ayos na. Okay, yan po muna. Bye muna.